Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, July 18, 2025. Kabayan, si Bagyong Krising po ay tinatahak ang lokasyon ng Northern Luzon bago po maglandfall sa ating Philippine landmass, exactly dito po sa mainland Cagayan. So pag-uusapan at pag-aaralan natin ngayon yung mga lugar na kanyang posibleng daanan at kung ito nga po ba ay mas lalakas pa to typhoon category sa mga susunod po na mga oras. Kabayan, kung bago ka lang, huwag mo muna kakalimutan mag-like and subscribe bilang pagsuporta. Maraming salamat po. Alamin natin ang pinaka-exact na lokasyon or mata ng bagyong si Krising po mga kaibigan. Sa ngayon, meron po siyang layo na 265 kilometers east of Casiguran, Aurora. Mas lumakas na nga ito sa 65 kilometers per hour. Tropical storm category pa rin. Pagkilos naman na pa-west, northwest sa bilis po na 20 kilometers per hour. So ipapakita ko sa inyo yung kanyang tinatawag na track at intensity forecast kung eto nga po ba'y magiging typhoon category sa mga susunod po na mga araw. So mga kaibigan, kitang-kita naman yung paglandfall niya nga sa mainland Cagayan. Ilang bahagi ho ito ng Luzon at makikita nyo sa araw ho yan mga kaibigan ng Sabado. Pagitan ho yan ng Biyernes sa Sabado mga kaibigan, severe tropical storm siya dyan. Pagdating naman po mga kaibigan ng araw po ng Sabado ng alas 2 po ng hapon, alas 2 ng hapon ng Sabado to hanggang pagdating po ng Sunday ng madaling araw ng alas 2, ito'y nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at isunggana pa rin na severe tropical storm. At magiging typhoon category siya pagdating ho ng Monday sa ganapon alas 2 ng hapon hanggang Tuesday. Pero wag na kayong mag-alala kasi nakalabas na ho yun ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, mag-focus tayo sa mga lugar na apektado ng strong wind signal number 1 at posibleng maitaas hanggang signal number 3 kapag naglandfall na eto nga pong si Bagyong Krising. So yung mga lugar na apektado ng signal number 1, narito po ang mga lugar at mga lalawigan. Sa Batanes, kasama ho dyan ng Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern portion po ng Nueva Vizcaya, kasama rin dyan mga kaibigan, ang northern portion po ng Aurora, Abra, northern portion ng Benguet, kasama din ho dyan mga kaibigan ng northern portion po ng La Union, kasama rin dyan ng Pulillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, kasama rin ang Catanduanes. Meron din mga lugar na apektado mga kaibigan. Ito nga pong Bagyong Krising. Kasama na ang mas pinalakas niya pa na epekto nga po nitong hanging habagat. So tulad na aking sinasabi mga kaibigan, once na magkalapit lamang ang habagat or merong bagyo na nabuo sa loob ng PAR, yung paglakas ng habagat posibleng magtuloy-tuloy. Kaya nga po tinatawag natin na enhanced southwest monsoon ngayon ang papaulan sa ilang bahagi o kanlurang bahagi po ng ating bansa dahil po sa habagat. So ito naman yung mga lugar na pauulanin po ng habagat. Makinig po tayong mabuti dahil very important po ito. Inaasahan ngayong araw ang malawakang pag-uulan dito po sa Batangas, Quezon, the rest po ng Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin. Kasama rin po ang Surigao del Norte, Dinagat Island, Davao Occidental, Davao Oriental, kasama ho dyan ang Sarangani. Pagdating naman po ng Sabado or by tomorrow, ang apektado naman ng mga pag-uulan, ito pong Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula. Kasama dyan ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. So mga kaibigan, dahil sa pinalakas na habagat yung mga lugar na aking binanggit, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha, gayon din sa banta po ng landslide. At pagdating ng Sabado hanggang Linggo mga kaibigan, dyan natin posibleng maranasan ang epekto or lakas po nito nga pong si Bagyong Krising. Sa ngayon, ng malaking bahagi po ng Luzon, kasama ng Metro Manila mga kaibigan,
ay nakakaranas na ng mga pag-uulan. Though hindi naman ganoong kalakas, bumubugso paglipas ng ilang mga oras, pero once na maglandfall na sa Philippine landmass, especially sa mainland Cagayan, ito nga pong si Bagyong Krising, ay mas mararamdaman natin ang kanyang epekto. Sa ngayon mga kaibigan ko, maging handa tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Kitang-kita nyo naman mga kaibigan, balot na balot po ng maulap, no, o maulap na panahon, no, etong malaking bahagi po ng ating bansa, especially dyan sa may northern, eastern at central Luzon. Diyan po kasi talaga direktang dadaan, eto nga pong si Bagyong Krising. So yung mga dadaanan niya o dadaanan ng kanyang tinatawag na spiral clouds ay makakaranas po ng malawakang mga pag-uulan, no? Expected natin kabilaan yan dahil nakabalandra naman ang enhanced na habagat dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ipapaalala ko lang, posibleng isang bagyo pa mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bago po matapos ang buwan ng July. So ipanalangin natin mga kaibigan na magbago ang pagkilos dito nga po si Bagyong Krising. Dahil ngayon, kung titignan po ninyo, ang ilang bahagi po ng Cagayan, especially sa May Antique, ay nakaranas din, no, ng biglaang pagbabaha dahil po yan sa pagtaas ng tubig, no, sa mga katubigan po sa mga lugar na yan. Kaya naman, no, malaking parte ng Cagayan, yung mga papalaot po, no, yung mga gagamit ng mga sasakyang pandagat, mga motorbangkas, wag na muna kayong pumalaot. Hindi po importante ngayon muna, ang buhay natin ang importante sa ngayon, no. Wag nating isipin na muna pumalaot kapag meron hong bagyo. So sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update. Huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating weather channel, Weather Pinas, ang inyong tagapagbalita. Maraming salamat po.